siya at hilingin niya ito kay San Antonio. O hindi kaya magsumbong siya sa nunsyo. Binibini ang panyo. Ikaw, anong ginagawa mo rin sa San Diego? No, habla Tagalog. Cerveza, babu. Ito ang sasabihin kay Senyor Crisostomo Ibarra. Subukan niya kantikan mo. Ang sugo ng Diyos, siya ay mapaparusahan. Sabi nga ng tukayo ko, God is watching, Padre. Hindi mo man ako sagutin, pero mananagot ka pa rin sa Diyos. Sino ko bang demonita ka? Itigil na ang iyong kapritsyo dahil nakakagulo ka lamang sa magandang hangarin namin para sa bayan na ito. Panira lang pala ako dito eh. Dapat talaga nakinig na lang ako kay Mr. Torres. Di bale, 2 tulog na lang. Uuwi na ako sa mama ko. At ngayon bahagi na ng buhay ko ang panganib. Nais mo pa rin bang maging bahagi pa ng buhay ko? Sama mo ko kahit saan pa yan. Hindi kita iiwan. Walang makakapagpahiwalay sa atin kailanman. Hey! Ilang mo ko na sa kabahan ako! Papatayin kita! Papatayin kita! Pinag-uusapan natin ito kagabi, ngunit matigas ang iyong ulo. Tingnan mo at muntik ka na mapahamak. Anong gusto mo? Pabayaan ko na lang. Iniisip kita. Pero kung nais mo naman akong bigyan ng sakit ng ulo, gusto mo pabayaan ang iyong sarili at mawala at umalis kung kailan mo gusto, eh siguro hindi ka dapat pumunta sa poder ko. Mag-intay ka lang, hindi mo na ako kailangang alalahanin pa. Ano ang iyong sinasabi? Mi mente sigue confundida. Muy caótica. Y pense que bebíamos para olvidar, amigo. Salud. Ang problema ng Miss Lamerdang yan, amigo, masyadong nangingialam. Ang daming opinyon. Kababaeng tao, masyadong nagmamagaling. Lahat kinakaya, lahat tinutulungan, at higit sa lahat pinagalaban. Pambihira, amigo. Pambihira. At gusto na natin siyang pigilan, ikulong at ikapos. Dahil hindi natin maunawaan kung bakit may mga ganong klaseng babae na kayang maglakas ng loob, tumulong, makialam, mag-alala, at umasang mapapabuti ang kanilang kalagayan. Higit pa sa kaya nating gawin. Si, amigo. Parehas ba tayo ng binong iniinom? That woman, Fidel, is not difficult. She's just different. Perhaps. Salud, amigo. Okay ka lang, Miss Infantes? Makakauwi ka na. Mabibiting ka nga lang dahil hindi mo na masusubaybayan ang magiging kapalaran nila. Umpisa mo nang magpaalam sa kanila. Buwan na ng dugo bukas, Ali. Samahan mo ko.
isang tulog na lang. Iiwan ko na ang mundong to. Iiwan ko na sila. Iiwan ko na siya. Mga dong? Papa. Pakidala na lamang ang mga kakanin yan sa bahay nila Maria Clara. Sige po. Paborito niyang kainin ng mga yan. Magmula noong kami mga bata pa. At kalakip niyan ay ang liham na ito. Sigurado pong matutuwa si Senyorita Maria Clara sa masasarap na pagkain at matatamis niyong salita. Bueno, ako'y magtutungo na sa kwarto de trabaho. Miss Clay, maaari mo ba akong bisitahin mamaya sa aking kwarto de trabaho pagkatapos ng iyong mga gawaing bahay? Masusunod po, kamahalan. Este mahal. I mean, sir. Iha, hindi ka ba napapagod sa kababasa dyan sa bagong liham ni Crisostomo? Hindi ka pa ba nabubusog? Sa mga matatamis na salita, tiya. Lalo pa nga ako nagugutom. Ramdam ko talaga ang pagtatangi niya sa akin. Bukas daw ay siya naman daw ang dadalaw sa akin. Pati na rin daw sa Makalawa at sa Makatlo. Malapit na ang pista. Kaya siguro mas marami pa kayong pagkakataon na makikita at magkakasama na yung nobyo. At wala nang makakapagpahiwalay pa sa amin. Siya nawa, Iha. Siya nawa. Ito na po yung kape nyo, sir. Bakit pa kailangan ng kape? Nagsisiesta ka na. Mamimiss mo kaya yung kakulitan ko? Yung sakit ng ulo mo pag naglalamierda ako? Babu, sir. Kailangan ko nang bumalik sa amin eh. Sure naman ako, hindi mo rin ako pipigilan, di ba? Pero mamimiss pa rin kita. Sobra. May dumi. May dumi. Kanina pa kita ginigising eh. Ang lalim ng tulog mo. Yung kape nyo, sir. Ay, salamat. Salamat. Ano po yan? Ito po ba yung planong ginagawa nyo para sa eskwela nyo? Oo. Ngunit mga banghay pa lang to, mga krokis. Hindi pa rin ako kasing galing gumuhit ni Fidel. Pero bukod sa mga kwadradong silid-aralan ay nais ko rin patayuan ang mga bata ng silid para sa kanilang sining. Kung saan maaari silang mag-aral, gumuhit,
lumikha, magsulat ng mga kwento kung ano man ang natatanaw ng kanilang haraya. Gets. Ang ganda. Sige po. Miss Clay? Po. Tungkol nga pala dun sa inasta ko kagabi. Nais ko sanang humingi ng tawad sa iyo. Dahil ngayon ko pa lamang unti-unting nauunawaan kung gaano ka kahalaga sa buhay ko. Ganon? Hindi na ba ako pampagulo sa plano mo para sa bayang to? Ang totoo ay magmula nung umuwi ako, batid ko na ang walang pinagbago ang bayang ito. Pero ako lamang ang naiba. Pakiramdam ko tuloy ay ako ay dayuhan sa sarili kong bayan. Mag-isa. Hindi maitulad sa iba. Out of place. Parang ikaw. Hindi ba? Ang aking pagkaligaw ay sinabayan pa ng mga sakunang aking nadatnan. Pagkamatay ng aking ama, kura, ang mga sakristan. Pero aking natanto na ikaw ang kasama ko sa lahat ng iyon. Teka, sinasabi mo bang ako ang may balat sa puwet? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay hindi ko kakayanang pagdaanan ng lahat ng iyon ng mag-isa. At lalo na kung wala akong kasamang kakaiba na kagaya mo. Hindi ko siguro alam ang gagawin ko kung wala ka sa aking tabi nitong mga nakaraang araw. Kaya Miss Clay, importante na magkasundo tayo. Upang patuloy mo pa akong masamahan, kasama ng iba ko pang mga mahal sa buhay. Alo? Tunog ng kampana? Ako lang ba nakakarinig nun? Naririnig ko rin yun. Iyon ay hudyat lamang na mag-aalas 3 na ng hapon. Oo nga naman. Nga pala, may nalimutan po akong kunin eh. Bagay kasi yung tinapay sa kape. Diba? Sabihan ko na rin si Mang Adong tungkol sa hapunan. Sige po. Mahal? Lagaraw ako sa kanya? Gusto niyang palagi niya akong kasama at nasa tabi. Lord, ano to? Huwag ganito. Don't lead me to temptation, but please deliver me home na lang agad-agad. Hindi ko kakayanin to. Okay, bawal marupok. Pauwi na nga ako. Huhugot ka pa ng ganyan. Hoy, para sabihin ko sa'yo, school requirement ka lang. Pero bakit ganito? Ay. Paano ko magpapaalam sa'yo? Paano kita iiwan? Ay. Hindi. Hindi pwede to. Hindi pwede to. Ano ka ba naman, Clay? Ayaw mo sa Noli dati, di ba?
Deadma ka, di ba? Ayaw mo nga basahin, di ba? Aarte-arte ka ngayon. Sila ay mga tauhan lang sa isang kwento. Sa isang kwentong wala kang lugar. Out of place ka nga dito eh. Ibang-iba ka sa kanila. Dahil hindi ka tauhan. Tao ka. Totoong tao ka. At may totoo kang pamilyang nag-iintay sa'yo. Miss na miss mo na sila, di ba? Kaya uuwi ka na. Okay? Final answer. Aalis ka na sa mundong ito. Sa kailaliman ng tubig ay aahon ang mabangis na bakunawa at lalamunin ang maamong buwan. Nagsisimula na ang agawan sa kapangyarihan. Hay, ekumendo da, Filipo. Eso asusta. Masamang signo sa paglitaw ng buwan ng dugo na iyan. Tranquila, Doray. Está bien. Yan ay maglalaho sa pagsikat ng araw. Ngunit inyong masdan ang nagbabadyang pulang sinag ng buwan. Wari mga anino na mandirigma ng bayan na ito na nagkukubli o mapupulang puso ng mga nilalang na handa ng lumaban para sa pag-ibig. Mananatili dito sa kalupaan ngayong gabi bilang babala na may kababalagang maaring magbago sa buhay ng isang nilalang. Magsuwi na kayo! Patid ninyo, ilang minuto na lamang ay maaari kayong dakpin ang mga lumalabag kay Alfred. Doray, halika na. Mag-aalas 9 na pala. Hindi ko ibig maglinis ng mga felda sa kartel. Sa ikatlong gabi, magkakaroon ng pambihirang eclipse o buwan ng dugo. Sapit ng hating gabi, kailangang pumunta ka sa torre ng simbahan. Doon mo maririnig ang tunog ng kampana at ikaw lang ang makakarinig. Pauwi na ako. Ma, Elias, nakikita ko na kayo. At wala nang makakapigil sa akin. Tama, Clay. Diretso lang ang tingin sa daan pa uwi. Huwag ka nang lilingon pabalik.
mahal kita. Okay. This is it. Wala nang balikan. Aalis na ako sa napakagulong mundong ito. Ali? Ate Sisa? Ate Sisa, okay lang po ba kayo? Ang ibig ko pong sabihin, Aking mga anak. Sila ang nagpapatugtog ng kampana ng Panginoon. Nais ko sanang mahagkan muli ang aking mga anak. Hindi tayo nila ako papasukin. Hanggang dito na lamang daw ako. Ayaw nila kayong papasukin? Maraming salamat, Miss Clyde. Senyor, pasensya na po. Napag-utusan po ako ni Senyorita Klein na magdala ng kape na kanyang tinimpla. Ngunit, bakit hindi siya ang nagdala nito? Senyor. Isang malaking karangalan ng makilala ka, Sir Ibarra. Maraming salamat sa lahat. Kung nais mo ay maaari mong hiramin ang mga yan habang nanunuluyang ka dito. Talaga po? Promise, sir. Iingatan ko po to. Hindi ko to gagawin souvenir pag nakauwi na ako sa amin. Souvenir? Hindi, wala. Basta, sir, isusoli ko po to sa inyo ng buong buo pag uuwi na ako sa amin. Di na walang tigil ang iyong pagdarasal. May bumabagabag ba sa'yo sa tahimik ng gabi? Totoo po ba yun? May dala raw kong panganib na nagdurugong buwan. May malinaw na paglabag sa ordinansa ng altar. Bigyan niyo sana kami ng pag-uunawa. Nadaanan ko ang forward siya, Sisa. Paalam, Nori Mitangere. Paalam sa inyo lahat. Kasi... Basilio! Hindi!
just different. Maaari mo ba akong bisitahin mamaya sa aking kwarto de trabaho pagkatapos ng iyong mga gawaing bahay? Masusunod po, kamahalan. Mahal. I mean, sir. Ramdam ko talaga ang pagtatangi niya sa akin. Bukas daw ay siya naman daw ang dadalaw sa akin. Malapit na ang pista. Kaya siguro mas marami pa kayong pagkakataon na magkikita at magkakasama na yung nobyo. At wala na makakapagpahiwalay pa sa amin. Miss Clay, hindi ko siguro alam ang gagawin ko kung wala ka sa aking tabi nitong mga nakaraang araw. Importante na magkasundo tayo upang patuloy mo pa ako masamahan kasama ng iba ko pang mga mahal sa buhay. Pauwi na nga ako. Huhugot ka pa ng ganyan. Hoy, para sabihin ko sa'yo, school requirement ka lang, kaya uuwi ka na. Final answer, aalis ka na sa mundong ito. Inyong masdan ang nagbabadyang pulang sinag ng buwan. Wari mga anino na mandirigma ng bayan na ito na nagkukubli o mapupulang puso ng mga nilalang na handa ng lumaban para sa pag-ibig. Magsuwi na kayo! Patid ninyo! Ilang minuto na lamang ay maaari kayong dakpin ang mga lumalabag. This is the past episode 26. Now we're on episode 27. To continue, this is Sisa. Makikita niya sa kanyang pag-alis. Isang malaking karangalan na makilala ka, Sir Ibarra. Maraming salamat po sa lahat. Sabi nila nagliliham na raw ang aking katawan. Pagkat sumanib na raw sa akin ang demonyo. Natatakot ako. Natakot ako. Paano ko pamahagka na aking mga anak kung ganun? Ate Sisa, wag po kayong maniniwala. Hindi po totoong may masama sa katawan ninyo. Dahil ang totoo, napakabuti niyong ina. At hindi po tama ang nangyayari sa inyo ngayon. Nag-iisa kayo. Nangungulila. Ngunit pati ikaw, iiwan mo rin ako. Katulad ng mga anak ko. Oh, grabe. Katulad nyo, kailangan din ako ng mama ko. Kailangan ko din siya. Lubos ako nangungulila sa nanay ko. Kaya gusto ko sanang makaakyat sa tore para makauwi na ako sa amin. Ate Sisa. Ate Sisa, bakit? Ate Sisa! Mula sa sinapupunay, magdadikit na ang ina at ang kanya anak. Umuwi ka na sa kanya. Umuwi ka na. Eh, paano po kayo? Hindi masusunog ang katawan mo tulad ko. Hayaan mo na lamang ako dito. Pagkat hihintayin ko ang aking mga anak. Maraming salamat, Ate Sisa. Hindi kita makakalimutan.
Clay! Clay? Aling Sisa! Sir Ibarra? Anong ginagawa niyong dalawa dito? Halika na, tumuwi na tayo. Sir, kaya nga po ako nandito dahil uuwi na ako. Dito sa simbahan? Ganitong 10 oras ng gabi? Kung kailan maaari ka ng dakpe ng Guardia Civil? Sir, pwede ba? Huwag niyo na po akong pahirapan pa. Kaya aking pinahihirapan. Samantalang hindi ko nga mapagtagni sa aking isipan kung bakit pinagdadamot mo ang isang maayos na pamamaalam. Sir naman eh. Please lang, pabayaan niyo na po ako. Umuwi na po kayo, isama niyo si Ate Sisa. Ako na pong bahala sa sarili ko. Uuwi na ako sa amin. Sige po. Sandali, at paanong dyan ang daan pauwi sa inyo? Sir, ang hirap i-explain, sa totoo lang. Pwede bang papayaan niyo na lang ako? Kung nais mo talagang umuwi, ay bukas, pagsikat ng araw, ihatid kita. Ngunit hindi ngayon, hindi ganito, at hindi dito. Narinig ko na ang kanilang mga yabag. Nasastan nila ako, kakastikuhin nila ako. Aling Sisa! Aling Sisa, huminahon kayo! Aling Sisa, huminahon kayo, Aling Sisa! Miss Carl! Wag! Aling Sisa! Wag! Wag kayo! Wag kayo! Aling Sisa, manahin kayo. Maririnig tayo ng mga gwardiya. Hindi mo naiintindihan. Ako hindi mo nauunawaan. Kahit anong tahimik ko, matutunto nila ako, sasaktan nila ako. Aling Sisa! Wala silang rin katitig na ako! Dili kayo! Hindi mo ako naiintindihan. Sasaktan nila ako. Sisa! Pino! Importante na magkasundo tayo upang patuloy mo pa akong samahan kasama ng iba ko pang mga mahal sa buhay. Saan ba dito yung portal? May malinaw na paglabag sa ordinansa ng Alfred. Mga Ginoo, bigyan niyo sana kami ng pag-uunawa. Ako ay pauwi na sana, ngunit nadaanan ko ang pobre si Aling Sisa. Kayo ba hindi naaawa sa kanya? Sumusunod lamang kami sa ordinansa. Ali?
ikatlong gabi, magkakaroon ng pambihirang eclipse o buwan ng dugo. Blood moon. Sapit ng hating gabi, kailangan pumunta ka sa tore ng simbahan. Doon mo maririnig ang tunog ng kampana at ikaw lang ang makakarinig. Tunog ng kampanang ako lang ang nakakarinig. Oh, nasaan? Naman si Ali. Parehas kayo ni Mr. Torres. Saan naman dito yung portal? Dalhin sila sa kartel. Ginoo, maaari ba? Pakawalan niyo na si Aling Sisa. Tinatakot niya lamang ng babae. Dapat lamang siyang matakot, senyor. Dahil hindi siya marunong sumunod sa alituntunin na ordinansa. Pero wala na sa wastong katinuan ng pobreng babae. Senyor, tumigil ka na! Parang awa niyo na. Huwag niyo na saktan pa. Mama. Elias, makikita ko na kayo. Paalam, Noring Mitangire. Paalam sa inyong lahat. Ang totoo niyan, napamahal na kayong lahat sa akin. Basilio? Basilio? Basilio! Basilio! Hinto! Sir Ibarra, Ate Sisa, ano nangyayari sa inyo? Tama na! May oras pa naman siguro. Ayoko lamang na mayroon pang isang masasaktan pa. Maawa sa anak ko. Huwag niyo sasaktan na anak ko. Maawa po kayo sa anak ko. Tuluyan na nasiraan ng ulo si Sisa. Ang sabi niya, anak niya daw si Don Crisostomo. Baliw ka, Sisa! Kaya nga't sana'y pagbigyan niyo kami ng pag-unawa at awa. At kami huwag niyo nang hulihin. Huwag ka na tatangis na dito na nanay. Pinanak, huwag ka nang tatangis na dito na nanay. Ililigtas ka ng nanay. Mga Ginoo, nakikiusap po ako. Alam kong kilala niyo si Don Crisostomo Ibarra at ng kanyang ama. Alam ko ring alam ninyo ang magagandang ginawa ng kanyang ama sa bayan ng San Diego. Kaya nagmamakaawa po ako sa inyo. Alang-alang sa alaala ng kanyang ama, pagbigyan niyo na ho kami, pakawalan niyo na po kami. Sige. Pagbibigyan ko kayo. Umalis na kayo. Bago pa kayo abutan ng mga kasama namin dito.
Sige na. Alexis, Anak. Anak ko. Halika kayo, umalis na tayo. Halika. Anak. Anak. Miss Clay, ako ba'y narinig mo? Halika na at umalis na tayo. Hindi pwede. Kailangan ko umuwi. Narinig ko na sila! Miss Clay! Saan na yun? Andito lang yun eh. Ano ba ang nangyayari sa'yo, Miss Clay? Ako'y nagugulumihan ng nasa iyong inaasta. Yun na lang ang chance ko para makauwi eh. Makauwi? Dito sa kampanaryo? Sinabi ko naman sa iyo kung talagang gusto mong umuwi at iwanan ako. Bukas na bukas ay ihahatid kita. Imposible na po akong makauwi pa ngayon. Bakit naman hindi ka makakauwi? Dahil sa'yo. Dahil sa akin. Hindi. Wala kang kasalanan. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Kasi konting oras na nga lang ang meron ako para makauwi sa amin, para makita ko yung pamilya ko, pero mas pinili kong balikan ka. Kasi hindi ko matiis na may mangyaring masama sa'yo. Sa inyo ni Ate Sisa. Ikaw ba'y talagang tinakasan na ng iyong bait? Dahil hindi ko na mawari ang iyong mga sinasabi. Oh, Sir Ibarra. Siguro nga. Siguro nga tinakasan na rin ako ng bait. Hindi pwede. Hindi pwede to. Hindi ako pwedeng maiwan dito habang ang realidad ko ay nasa labas lang ng kung anumang mundo to. Makakaalis pa rin ako dito. Tama. Nandito lang yun eh. Nandito lang yung kanina. Baka hindi ko lang nakikita, pero nandito lang yung portal. Sandali, ano ba itong portal na tinutukoy mo? Ito ay pawang bintana lamang. At ang pagtawid dyan ay malinaw, kamatayan. Sorry po, Sir Ibarra. Sorry kung hindi na kita masasamahan sa dulo ng kwentong to. Kwento? Anong kwento? Goodbye, Sir Ibarra. Sky, anong gagawin mo? Maghunos dili ka!
Clarita, tila walang tigil yung iyong pagdarasal. May bumabagabag ba sa'yo sa tahimik na gabi? Tia, totoo po ba yan? May dala raw hong panganib kanina nagdurog ang buwan? Yun ang haka-haka. Pero wala naman tayong magagawa kung hindi ang kumapit at manalig sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Tia, nag-aalala ko kay Crisostomo. Kung kailan nakauwi na siya sa aking piling, pakiramdam ko may humihila sa kanya papalayo. Tahan, may Clarita. Hindi totoo yan. Walang tao o buwan na makapaghihiwalay sa dalawang taong lubos na nagmamahalan. Wala na yung portal. Ano ba tong portal na tutukoy mo? Hindi ba? Si Crisostomo ay may sorpresa sa'yo kanina. May laki pang ang liham at hindi ba't makikita kayo bukas? Pakiramdam ko ho meron siyang hindi sinasabi sa akin. Bueno, bukas na bukas maaari mo itanong sa kanya kung anong gumugulo sa iyong isip. Tahan na, Iha. Alam kong malaking dusa ang mahimbing sa isang gabi na maraming katanungan. Pero kailangan manalig ka sa inyong pagmamahal. Pagmamahal na tanging kayo lamang ni Crisostomo makapagbibigay. Sir, pwede bang dito muna ako ulit? At kung pagbibigyan niyo ako, gusto ko sana magpasama bukas para sa isang importanteng misyon. Sino ba yung dumating na bisita? Napaaga ba ang aking kasintahan? At nagkasundo na pala kayo nung binibining kasama niya. Nasilayan mo na ba? Hindi bang mission na to para naman sa kanya? Ngunit paano kung sa halip na makabuti ay makasama ito sa kanya? Paano niya mahanap ang kanyang mga nawawalang anak? Kayo! Bakit? Thank you guys for watching. Hanggang sa muli. Like and subscribe for more videos like this. And Lucas, we are live on weeknights and we have back episodes on YouTube. Yeah. Alam! Alam. Bye.